Kung gusto mo malaman ng sobrang bilis, sobrang smooth, at sobrang maraming idea ka makukuha sa gusto mo pasuking bagay, ganon ka-crucial ang pagpaparticipate mo sa community. Kaya sa episode na to, pag-uusapan natin kung gaano ba talaga kaimportante at bakit dapat natin seryosohin ang pag-participate at pag-join sa mga community na gusto nating matutunan, same natin ng interest, same natin ng paniniwala, at same natin ng frequency. Bakit siya importante at anong impact niyan sa atin as an individual or someone in a professional career or someone na nagnenegosyo. Pag-usapan natin yan dito sa episode na to. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ko nga pala si Kyle. At isa din akong community owner. Meron din akong community ng mga freelance bookkeepers. Kaya kung VA ka or freelance bookkeeper or gusto mo maging freelance bookkeeper, mag-join ka na sa ating Discord community. Now, pag-uusapan natin ngayon kung gaano kaimportante at anong impact sa atin individual ang community. Pero before ako magsimula, magkikwento muna ako sa inyo. Nung umusbong ang internet sa kapanahunan ko, around grade 4 ako noon or grade 5, doon na umusbong yung internet. Yung Facebook, doon na lumabas, yung Dota, yung LOL na laro, at kung ano-ano pang mga online games, doon na nag-usbungan yan. Nung grade 4, grade 5, grade 6, elementary days ko. Ang community pa lang noon na ina-attenan ko dati ay church community, school community, at yung mga community naglalaro ng Dota nung elementary pa ako. Pero hindi ko masyadong naramdaman at napakinabangan ang mga community na yon. Kaya para sa akin, wala pa masyadong impact sa akin ang pagkakaroon ng group of people na same ng interest. Parang wala pa sa akin yun. Para sa akin, kasiyahan lang siya. Kasi kapag marami kayo naglalaro ng Dota, mas masaya. Now, here comes around grade 8 at grade 9 hanggang pa-senior high school na ako. Doon na umusbong ang mga online or virtual friends. Doon umusbong ang yung online DIY university. Doon na umusbong yung unang setup ng mga online classes na gawa-gawa lang ng kung kanino. Gusto mo matuto ng gantong subject. For example, deduction or crime scene investigation. May mga DIY na mga virtual na mga tao na nag-o-open ng ganyang course. At sa GC ng Messenger kayo nagdi-discuss niyan. Meron din mga quizzes, meron ding mga forums, meron mga ganyan. Doon yan umusbong. Ngayon, wala na yan ngayon. Pero nung kapanahunan ko, nung high school ako, doon yan umusbong. Doon ako nagka-community na lahat sila ay Tagalog. Ako po ay Bisaya. Kapag nag-i-interact ako sa kanila, sobrang tigas ng accent ko. Because pag Bisaya ka kasi, nagtagalog ka, may accent ka talagang Bisaya. May ano ka talaga, may something na syllable sa'yo na matigas. Kaya medyo nahihirapan kang mag-formulate ng words mo kasi nagmi-mix ang nahihiya ka at the same time. Hindi mo masyado alam yung Tagalog kasi Bisaya naman first language mo. Yun yung struggle ko. Pero yung community na yun, Filipino, Tagalog yung pinagsasalita nila. Kaya ako, kahit na Bisaya ako, nasa community ako ng mga nagsasalita ng Tagalog, time to time, nagiging better yung Tagalog ko. Alam nyo, kapag nagsisimula kang mag-aral ng lengguwahe, meron pa yung phase sa pag-aaral mo na mag-iiba ang identity mo sa mother tongue mo at sa language na inaaral mo. For example, ako sa Bisaya, kaya kong mag-express ng kung ano talaga ako. Kung galit ako, kung napipikon ako, kung natatawa ako. Lahat ng klaseng emosyon kaya kong i-express kapag Bisaya. Nung nag-aaral pa lang akong mag-Tagalog, talagang napakagalang kong tao. Kasi
Hindi ako marunong mag-express ng galit ako, naiinis ako at napipikon ako sa Tagalog. Talagang iba yung pagkatao ko. Talagang nung nag-aral pa lang ako ng Tagalog sa community, nung nag-try pa lang akong makisabay sa kanila, talagang, opo, okay lang po ako, salamat po sa pag-check. Talagang napakagalang ko. Kung ano yung alam kong Tagalog, yun lang yung ginagawa ko. Na time goes by, kaka-involve ko sa community, kaka-attend ko ng forum, kakasalita ko sa kanila, kaka-video call namin, kaka-discuss namin. Paunti-unti, I find myself how to express my emotions, my beliefs in Tagalog. Nagagalit na ako, guys. Na-express na ako kapag nakapag-joke na ako. Dati di ako nakapag-joke kasi parang hindi ko pa na-express o hindi ko pa masyadong na-formulate yung words ko kapag nagtatagalog ako eh. Pero paunti-unti nagjo-joke na ako. Nakakapag-discuss na ako, nakakapag-rebat na ako, nagagalit na ako, nakakapagmura na ako. Paunti-unti, nagiging better yung Tagalog ko. Hanggang sa yung Bisaya character ko at yung Tagalog character ko ay wala na. Kung ano yung character ko ng Bisaya ako, kaya ko nang i-express sa Tagalog. Kaya ngayon, talagang freestyle. Kung ano yung ako pag Bisaya, yun din ako pag Tagalog. Kung gaano ako ka kupal, kung gaano ako kasakit sa ulo, o kung gaano ako kasaya kausap sa Bisaya, ganoon din ako kasayang kausap kapag Tagalog. Doon ko na-realize na sobrang lakas pala ng hatak at sobrang kabilis mong ma-adapt o kabilis mong matutunan yung isang bagay pag napapalibutan ka sa isang community ng gusto mong aralin. Accidentally na lang na naging entry ko lang nun is yung parang virtual classes dati. Pero ang pinaka natutunan ko talaga sa era na yon ay ang pagsasalita ng Tagalog. On how to formulate my words, how to share my knowledge, and how to express my emotions through the Tagalog dialect, through the Tagalog language. At since then, nung natutunan ko na ang isang bagay pala na para mas mapabilis yung pagtuto mo sa isang bagay na gusto mong pasukin, ay mag-participate ka sa mga community, doon na ako nag-double down. At sa maraming bagay, doon ko siya ina-adapt. Maraming community akong ini-involvean ngayon. Noong nagsisimula pala ako ng maging freelance bookkeeper, ang dami kong community na nagpa-participate ako sa mga VA bookkeeper forums, sa mga trainings, sa mga participations. When it comes naman sa faith, I'm hands-on as well sa mga seminars, youth camps. Nagtatanong din ako sa pastor namin at sa mga elders. At sa mga school naman, mas nagdo-double down ako sa circle of friends na same ng interest at sa mga matatalino. Kasi kapag matatalino sila, yung community ng mga matatalino, edi parang naging matalino ka na din doon. Kasi kung sila ay nag-aaral ng maayos, kapag maayos ka din ng pag-aaral mo. And guys, yung pinaka-importante din, kung bakit ako marunong mag-content ngayon, it's because of the community. Bumili ako ng course, how to content. Paano mag-content? Kung paano ako naging efficient, kung paano ako tumuloy, at paano ako naging sustainable. Yung mga tips and tricks na hindi mo malaman agad. Nalaman ko lang yan dahil sa community. Napapalibutan po ako ng mga content creator, ng mga negosyante. May community kasi akong nagpa-participate ako ngayon, which is yung Kasosyong Malupit Group ng mga negosyante. Now, meron kasi yung programang KMCC, no, Content Creation Program. Sa dalawang power na community na yan, doon ako natutong magnegosyo, doon din ako natutong mag-content. Kaya napaka-importante, since then, na kung may aaralin man ako, community ang hinahanap ko agad.
At ngayon, meron akong community sinalihan na halos lahat sila ay English speaking. Wala kang chance na makapagsalita ng Tagalog. It's because halos taga-US yung kausap ko. So right now, I'm practicing my English. And I have second personality right now. Parang yung pagsasalita ko, pag-aral ko ng Tagalog, bumalik. Na may dalawang identity ako. Filipino at English speaking. So when I speak English right now, I have to be polite because that's the only way or that's the only thing that I can express well in English. But time will come na ang pag-English ko, magagalit na din ako, mapipiko na din ako, and I can express my frustration and any kind of feelings when speaking in English. But right now, I'm still learning. And nasa community ako na nag-i-English sila lahat. Na nararamdaman ko kapag galit sila, nagde-debate sila, nag-i-English. Community ang inuuna kong hanapin kapag gusto kong maging magaling sa isang bagay. And these are the things na makukuha mo, or these are the things advantage when you are engaged in a community. Ang pinakauna kaagad dyan ay ang you learn fast. Now, when you're in a community, napapalibutan ka ng mga tao nang naghahangad din ng bagay na gusto mong abutin. Example na lang yung community na Kasosyong Malupit Group. Lahat doon ay interest magnegosyo. Napapalibutan ako ng mga negosyanteng kaibigan. Dami ko na kaibigang negosyante, guys. Kaya nga, napalipad ako ng Luzon. Napalipad ako ng kahit nasang lugar. Kasi, mga kaibigan ko, mga negosyante, na nangangailangan ng tulong ko, paminsan-minsan. Kaya, yung community na yon, papalibutan ako kung ano yung mga knowledge nila sa business, kung ano yung ini-execute nila sa kanilang mga business. Kapag nasi-share sa akin, pag napapalibutan ako ng mga information na ganyan, napapalibutan ako ng mga negosyante, kung ako mag-isip, negosyante na din. At mas napapabilis yung learning ko sa business kasi may community akong pinapakinggan. May community akong inaatinan, pinaparticipatean. At in that way, mas mabilis ka matuto. Okay, next. Advantage kapag nag-join ka sa mga community ay ang hindi mo nararamdamang ikaw lang mag-isa. Isa sa mga factor kung bakit nagtatagal yung isang tao na mag-stick sa isang bagay is because they feel na may kasama sila. Ako, nung nag-aaral pa lang ako ng kahit na ano, sa business, sa content creation, nagtagal ako ngayon because mas naramdaman ko na hindi lang pala ako ang nagsastruggle. Mas naramdaman ko na hindi lang pala akong humahataw. Mas nagtatagal ako kasi hindi lang pala ako yung naghahangad na magkaroon ng better impact sa mundo. Marami pala kami. Marami pala kaming konti lang views sa simula. Marami pala kaming tumatrabaho sa content creation. Marami din kaming pasukuna. Just knowing na may community akong same ng struggle ko, I felt na I'm not alone. And the fact that I know na hindi ako mag-isa, that's my fuel to keep moving forward. Because that's my way to understand that it's very normal to feel those things. Kaya kapag nag-aaral ka ng isang bagay na overwhelmed ka, papalibutan ka ng mga taong alam na ang bagay na gusto mo. Maniwala ka sa lahat ng sinasabi nila kung okay lang ma-overwhelmed. Because it's very normal to be overwhelmed pag sinabi nila. Pag sinabi nilang, uy, dapat hindi ka ma-overwhelmed, napaka-easy lang yan. Baka hindi ito para sa'yo. Baka dyan, magdalawang isip ka na. Baka hindi nga talaga para sa'yo yan. Kaya ko nasabi na importanteng nasa community ka para hindi ka makaramdam na ikaw lang mag-isa. Because peer factor, group factor is one of the greatest motivation or one of the greatest factor na ma-push ka to do your limit. Maramdaman mo lang na hindi ikaw mag-isa, magpapatuloy ka. Kaya ako nung down na down ako sa pagbibusiness, papalibutan ako ng mga negosyante, sinabihan ka ba naman na okay lang yan maramdaman, pahinga ka lang onte, hataw ka ulit.
Because business is fail fast, learn faster. The more na mas marami kang rejection, the more na mas marami kang failure, the more you learn. The more you learn, mas na-expedite yung knowledge, wisdom, at learnings mo sa pagnenegosyo mo. Kaya mag-join ka sa community para hindi ka makaramdam na ikaw lang mag-isa. Okay? Okay, next. Isa sa mga advantage kung mag-join ka sa mga community ay ang you get a glimpse what success looks like. Yun ang kinaganda ng may community. May glimpse ka, you know totally kung ano ang path or kung ano yung exact result na gusto mo. Nung nag-aaral pa lang akong magtagalog, I know totally kung ano yung gusto kong maging efficiency level sa pagtatagalog. Napapalibutan ako ng Tagaluzon lahat. Ang gagaling magtagalog kasi yun talaga yung first language nila eh. Hindi lang glimpse ang nakita ko. I have the ideal result na gusto ko. And that's the beauty of community. Magkakaroon ka ng glimpse on what success looks like. Papalibutan ako ng mga negosyante, di ba? I get a glimpse of what is the success I wanted to achieve. Gusto ko ba ng maraming branch? Gusto ko ba ng magandang pangalan? Gusto ko ba ng maraming audience? Gusto ko ba ng maraming tao? In any way, I have a glimpse kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay. It's because may community akong sinasalihan, working on their dreams, na napagdaanan na yung mga mapagdadaanan ko pa lang, at they are willing to help me along the way through their knowledge and wisdom. And that's gold. Bakit ko sinishare to? Because I truly believe, pinaniniwalaan ko, we are not meant to do things alone. I believe na ang mga bagay-bagay o ang buhay is designed para magtulungan. Yes, we are destined to face anything by ourselves. Kahit na napapalibutan ka ng community, pero sa sarili mo, you don't have the courage or you don't have the strength enough to push yourself, to help yourself, wala rin mangyayari. But, life is much easier. Life is more efficient. Life is more fulfilling when you are surrounded by the people na nasa tamang interest mo, prinsipyo, pinaniniwalaan, at success na gusto mong makamit. Life is more fulfilling, life is more interesting, at mas mararamdaman mong blessed ka when you're surrounded by the people that you wanted. Ang kalaban natin dito, when we think that it is better to go alone, along the way, all the way, sa gusto mong makamit. There's always people that is going to be better than us. Is it more easier to learn from them or to compete with them? I truly believe that life should not be a competition. It should be a healthy collaboration. Kaya kung ikaw ngayon ay gusto mong mag-aral, ma-figure out ang isang bagay, o matutunan ang isang napakakomplikadong bagay, it's either a new skill, a new environment, a new skill set, or anything that is new, adventure, language, anything basta bago, community ang una mong hanapin. And you are not supposed to do it alone. Look for someone or look for a community that is working sa bagay na gusto mong makamit. Ayos! Yun lang muna sa episode na to at maraming salamat sa pagkikinig. Mahal ko kayo. Mahal na mahal ka ng Diyos. At bye! Join pala kayo sa ating Discord community.